ano sa tingin mo yung mga takeaways or mga leksyon na pwede nating mapulot dito sa naging resulta nitong midterm elections natin? Mahirap kasi kung kahit gaano kalinis ang puso mo, dahil wala namang politiko na magsasabing hindi malinis ang puso niya. Kaya siya tumatakbo, hindi pa. Wala rin namang politiko na umaamin na corrupt siya. Yeah. Lahat naman ay nangangako. 'Di ba? Parang itaga mo sa bato. Akong bahala sa pamilya mo. Yung lahat na lang na, parang mas naniniwala pa ako dun sa, ingat ka sa biyahe. May naghihintay sa iyong pag-uwi. Alam ko yung ad na yan, ha? Hindi, parang, anyway, sa mga politiko, bago tayo tumakbo, mag-ano muna tayo. Kasi ang gastos niyan, promise. Dahil ako, ang dami ko rin tinulungan, ha. Financially, ha. Financially, ha. Oo, ang dami ko rin tinulungan ng mga kaibigan ko. Tapos, may mga nanalo, may mga natalo. Pero lagi ko sinasabi sa kanila, ako, ang dami ko na rin nitong ano. Alam mo bang galing na ako dyan? Saan? 2010, tumakbo kong independent as councilor sa Quezon City. But I lost. Pero alam mo ba, nagpasalamat ako. Sabi ko, ayaw ni Lord ako dito. So, yung mga encounters ko, yung experiences ko sa pagbababa, nagamit ko siya. Kapag kinukuha akong consultant ng mga tumatakbo. Nagamit ko siya kapag mayroong mga artista na kaibigan ko na biglang mag-a-announce sa tatakbo. Katawagan ko agad. Sure ka ba? Tatakbo ka? Kasi tinutulak ako ng mga tao na tumakbo. Ha? Tinutulak ka ng mga tao na tumakbo? Gusto mo ba talaga yan? Kasi wag kang dahil gusto mo lang, minsan kasi alam mo, gusto nila powers gusto nila influence. Kaya sila tumatakbo. Kaya pinapaliwanag ko sa mga kaibigan ko artist, sure ka, tandaan mo, hindi lahat ng kinakamayan mo, pag naabot mo sila, iyo yan. Hindi. Minsan may mga whoever gives the better amount. Doon sila. So, kung wala kang ganun, kung wala kang panggapang sa huli, 'di ba? Hindi naman this doesn't apply to all. Pero ano yan, laganap yung sinasabi mo na yan. Oh, I know. Lalo pangalawa, kung feeling mo ba dadaling ka ng isang religious group, kasi ang laki rin ng influence nila para makakain ng boto para doon sa mga endorse nila, tapos ikaw hindi ka na-endorse. Ang linis ng puso mo. So ano yan, kakayod ka sa ending, sa last 3 days, kasi hindi ka nadala ng isang religious group. So, yan lahat sinasabi ko sa mga kaibigan ko artista. Tsaka tandaan mo hindi ka lang 45 days, kung local to, hindi ka lang 45 days bababa. A year or 2 before election, bumababa ka na. Nagpapakita ka na. Naghahanda ka na. At tandaan mo, saan mo ikukunin yung santambak na solicitation letter, saan mo kukunin yung mga ipang sosobre mo sa kanila. Ikaw mismo tinuturo ang kanilang mangurap. Kasi yung mga nagsusolicit, tapos ang dami pang peke na solicitation na summer basketball pero tag-ulan. Mapaliga. Di ba? So imagine mo yan So kung kakayanin mo ba yan, pati yung makikipagplastikan ka,
sa mga tao? Kaya mo ba yan? Makikipag-inuman ka? Kaya mo bang makipagtagayan? Iisang baso yung umiikot? Tapos, Tama. ang daming bibig ang daming bibig doon sa bibig ng baso. Kaya mo ba yan? Yung bigla ka na lang sisitsitan, tatawagin parang aso, dito ka naman. Oo. Diba? Deep inside, parang ang sakit nito. Pero wala akong magawa kasi butante to. Susunod na lang ako. Kaya mo ba yun? Ang dami-dami. Tapos kaya mo bang pumunta ng patay? Oo. Tapos yung mag-aabuli ka ng 300 pero hihiritan ka pa. Kulang pa ho kami sa kabaong o kaya ililibing po ito, wala ho kaming lupang panlibing. Kaya mo ba? Saan mo kukunin yun? Oo. Sabi ko, sila ang nagtuturo sa'yo kung saan mo kukunin ang ipambibigay mo sa kanila. Curious ako, may mga na-dissuade ka na ilang mga artista na hindi na tumakbo nitong huli election? Nito na lang natalo sila. Inano nila ako, naku, Maog, sana nakinig ako sa'yo. Yan, mga tatlo. Local to, local. Local. Mga tatlo yan, naku, Mama Ogs, sana pala nung bumababa ako a year before, sana pala nakinig na ako sa'yo. Yung mga ganun. Kasi lahat ng sinasabi kong ito, sinasabi ko rin doon sa kanila. Pero alam mo, hindi ko sila sinisisi. Kasi hindi ko na pinabibigat pa yung kalooban nila. Hindi ko na sinasabi, ikaw naman kasi, hindi ka nakinig. Hindi. Sabi ko, okay lang yan. Hugot mo yan. Malay mo, pagdating sa acting, mas mabigat ka ng umarte ngayon. Mas ramdam mo na. Kasi alam mo na yung feeling ng natalo ka, alam mo na yung feeling na nagagalit ka, napipikon ka, kasi lahat yan naranasan mo sa pagbababa mo sa constituents mo. So, gamitin mo yan bilang karga mo sa susunod mong acting serye. Sabi kong gano'n. Pero hindi ko sila sinasabihan, sabi ko sa iyo yung gano'n kasi kawawa na nga sila kakawawain mo pa. So, ginaganon ko na lang, pinalalakas ko ng loob nila. Next time ba tatakbo ka pa? Naku, hindi na. Yung mga na-experience mo, na-experience ko na din. So, Kaya hindi ko rin pinagsisisihan yung pagtakbo ko noon kasi marami akong natutunan. Marami rin akong nagamit. Mas kawawa ang mga politiko ngayon lalo na sa 2028. Ang kalaban mo diyan social media. Ang kalaban mo diyan troll farm. Pag gusto kang ibagsak, ibaon sa lupa, kaya ng mga kalaban niyan. Kawawang-kawawa lahat ng tatakbo sa 2028 lalo na pag malakas siya. Pati yung yung kaklase mo nung grade 1, yung sinaksak mo ng lapis sa likod. pabubuhay. Sasabihin niya, salbahe yan. Sinaksak ako ng lapis sa likod. Alam mo, Ma'am Ogs, true story yan Saktong-sakto, grade 1, sinaksak ako ng kaklase ko ng lapis. Bumaon dito, Mongol, number 1. Tinawag ko siyang Dracula kasi yung mukha niya, ang kapal ng pulbos. Ang kamukha niya yung lumang artista si Ben David. 'Di ba? Gumaganap ng Dracula. Tinawag ko siyang ganon. Sinaksak ako, walang imik, sinaksak ako. Kaya for some reason nakarelate ako sa kwento mo, grade 1. Yung mga ganun pwedeng ma-resurrect. Yung yan, kung tatakbo yan sa politika, tapos yan ang baon mo na kwento tungkol sa kanya. 'Di ba? Sasabihin nga, ang impression ngayon ng mga tao sa kanya, salbahe pala talaga yan kasi hindi nag-iisip yan Yun talaga ugali niya nung grade 1 siya. So hanggang ngayong paglaki niya, ganun din siya. Siyempre, sasabihin mo, wala bang character development tayo? Oo naman, grade 1 pa yon. Diba? Grade 1 pa yun.
Diyos ko, kung nung grade 1 kinakain ko yung kulangot ko, baka naman pwedeng ngayong malaki na ako, hindi ko na kinakain kulangot ko. Pwede naman face lang, di ba? Baka sumarap at one point. Diba? Kaya sabi ko kawawang-kawawa yung mga tumatakbong politiko. Grabe. Lalo na 2020, Diyos ko, ano na yan, ano na yan, army ng troll yan, maniwala ka. Dahil yan, isa na ring item yan, yung troll farm. Isa na rin siyang parang position na Magano ka ba? Ha? Mamogs, mag-active ka ba uli sa 2028 elections? Akala ko mag-a-active na troll. Ano tawag Hindi dito? naman. Yung campaign Ah, talaga for your candidate. Oo, hindi. Sumasawsaw naman ako lagi dyan sa politics eh. Pag meron nga nagsasabi sa akin, pwede ba mag-showbiz ka na lang, huwag ka na nagpa-politics, huwag ka na sumausa sa politika, hindi para sa Mali yan. yun. Mali yan, mali. Tapos, sa ano lang daw ako showbiz. Tapos, pinipm ko siya. Pinipm ko, hindi ko inaano kasi mag-aaway lang kami sa ano eh, pag nakita ng public eh. Pinipm ko na, pwede ba asikasuhin mo yung pimples mo kaysa nakikisawsaw ka sa politics? Ginaganon ko. Hindi, na pagalingin mo yung pimples mo. Puro ka sausaw sa politics. Ba't hindi mo i-prioritize yung pimples mo para maging presentable ka sa mga tao, hindi ba? Yung ibig ko Sumasagot ba? sabihin, Sumasagot ha? din eh. Sumasagot ka. Hindi. Hindi, kasi aanuhan ko talaga siya. Minsan kasi, di ba, pag papatol ka, marami kong oras ngayon, sige, go. Gaganon ka, di ba? The next time nag-eskinol na yun bago ka awayin online. O ito, Oo. nag-eskinol na ako, ganon. Ang luma ng Eskinol mo, Christian, ha? 90s tayo eh. Di ba? Kaya, Diyos ko, sabi ko, kawawang-kawawa talaga yung mga tatakbo this 2028, no? Kahit anong posisyon yan, kawawa talaga, promise. Sisirain ka talaga ng SOCMED, lalo na kung maraming gullible na mapaniwalain, na pag ayaw ka nila, lalo ka nilang aasinan. Pag yung kandidato naman nila ang pinupuksa mo, ay handa ka rin dapat. Handa ka rin dapat sa ganti nila. Ganon. Kaya sa totoo lang, kung nanalo si Lenny noon, sabi ko lang kay Ma'am Lenny, kasi 25 stages ang sinampahan namin ni Ma'am Maloy kay Ma'am Lenny. So naniniwala naman ako kay Ma'am Lenny. Kung nanalo si Ma'am Lenny noon, kasi sinabi ko kay Ma'am Lenny, hindi po ako hihingi ng posisyon sa inyo. Gusto ko lang ho, gumawa kayo ng tama, gumawa kayo ng maayos, magtrabaho po kayo ng maayos, kasi yun po ang kulang. Hindi ko kailangan yan ng position. Promise, I told her that. Hindi dahil gusto ko magka-posisyon kaya ako sampa ng sampa. Hindi ko kailangan. Okay na ako dito sa industriya. Imagine mo, galing ako sa 2010 ha. So, ganun ako natuto na hindi ako papasok sa gobyerno. Yun yung realization ko noong 2010. Kaya isi-share ko pa sa mga kaibigan kong artista na tatakbo na sigurado ka ba dyan? Pag-isipan mong mabuti ha. Hindi yan 45 days. 2 years in the making yan. Ang masaklap, 2 years ka nagtrabaho, pero sisirain ka lang din. At hindi ka i-endorse ng isang religious group. At matatalo ka rin in the end. Sayang yung 2 years mo. Nakamagkano ka? Kakabigay mo, kakasilid mo sa sobre ng mga solicitation. Kakapunta mo sa patay. Diba? Kaya, dito ka na lang sa mundo mo. Kaya I told Luis Manzano, sabi ko, nak, dito ka sa mundo mo na kabisado ka, panalo ka, at sinasaluduhan ka. Nagkausap kayo after niya matalo? Oo. Pero it's a good experience kanya. Hindi naman pero siya how is he? Hindi naman siya, no? Hindi naman siya okay naman siya.
Okay naman siya kaya nga nagtatanong na si Luis kung anong gusto niyong ibalik, Deal or Oo. No Deal, Minute to Win It, Rainbow Rumble, yun ibig sabihin, ready na siya to host again. Napaso na ba siya? Hindi na babalik hindi na magtatangka Oo, muli? hindi ko na itanong kung napaso na siya kasi mahirap din naman 'pag sinabi niya napaso biglang, sa 2028 pala babawi, 'di ba? So ang importante, meron siyang realization din at saka hindi niya pinagsisisihan. Marami raw siyang, na natuklasan, marami siyang nakilala, o 'di ba? Bahagi 'yun ng karga, bahagi 'yun ng, bubog ika nga para mas lumawak pa yung pang-unawa mo sa nangyayari sa bayan. Kahit natalo ka, hindi ba?